Bismillah. Okay. Pag-usapan natin ang physical na anyo ng impyerno. So, number one, pag-usapan natin ang kanyang kalawak na aspito at pag-usapan natin ang kanyang kulay. Yun lang yung sinama ko dito dahil maingat tayo sa yung pagkuha ng mga information. So, dito tayo sa kanyang kalawak. Ang kalawak, mayroon tinatawag na vertical, mayroon tinatawag na horizontal. Mayroon tinatawag na, ang tawag ng ganyan? Lapad, at saka, ano sa Tagalog? Lapad sa taas. Okay? Okay? So, vertical sa horizontal. So, ang kanyang kalapad. Ang kanyang kalapad, kumbaga, compilation ng mga scholar ba? Sa mga ilan na hadith, intindihan nila. Intindihan nila ang kanyang kalawak niya. Okay? Example, number one, lahat ng taga-impyerno, saklaw niya. So ngayon, ilan pa lang taga-impyerno? Nabanggit sa isang hadith na sa 1,000 tao, 999 mapupunta sa impyerno, isa lang mapaparaiso. So sa isang grupo ng 1,999 may impyerno, isa ang maparaiso. So imagine mo, ay ang dami ng tao. Oh, ganyan. So kung imagine natin na kung meron for example 10 trillion, 100 trillion nasa impyerno, so yun nagbibigay ng idea sa atin na ang impyerno napakalawak. Yun, isa yun. Pangalawa, nagbibigay sa atin ng idea na bakit malawak ang impyerno. Ang impyerno nasa ilalim ng sirat. At ang sirat, alam natin ay napakalayo, napakahaba yung sirat, yung daan na manipis, yung tulay na daan na manipis na simula sa korte ng Allah Subhanahu wa Ta'ala papunta sa paraiso, mayroon doon tulay. So, yung haba ng tulay, nasa baba yung impyerno. Oh. Kaya ibig sabihin, malawak ang impyerno. Okay? Pangatlo, hindi ito nasabi last time. Ang mga station, sabi ng station, ang mga station sa araw ng paghuhukom, mayroon mga station dyan, o kaya almost, hindi lang ko sure, pero meron, hindi ko sure kung almost. Hindi ko sure kung lahat o almost lang. Yun hindi ko sure. Kung lahat ba o almost lang, majority ba? Majority o lahat ba talaga? Kasi marami sa mga hadith na kasamang impyerno na ilalagay pa lang. Hindi niyo? Di ba ang Allah ay lilikha ng malawak na patag ba? O, patag na lupa. So doon ilalagay yung hawd, ilalagay yung sirat. Yung sirat, ilalagay yun. Sa tulay, ilalagay pa lang yun. Ilalagay ang tulay, ilalagay yung hawd, at kasama sa ilalagay ang impyerno. So ang impyerno, nasa isang lugar yun, at dadalhin sa lugar na kung saan siya dapat dalhin. Ngayon, upang dalhin ang impyerno sa kanyang lugar, mayroon yan 70,000 katali. 70,000 katali. Tapos sa bawat tali, mayroon 70,000 kaanghel. So kung i-multiply mo ang tali sa anghel, 70,000 multiply 70,000, ang lalabas ay 4,900,000,000 kaanghel ang naghihila ng impyerno patungo sa kanyang lugar, kung saan doon yung sirat. Pero mauna yung impyerno bago yung sirat. Okay? Ilagay yung impyerno bago ilagay ang tulay ng sirat. Okay? So, imagine niyo, 4,900,000,000 ang hihila sa impyerno. So, gaano kaya kalawak yan upang kailangan pa ng 4,900,000,000 ka mga matindi na mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para lang mahila. Okay. So, yan ang kanyang kalawak. So, wala tayong hadith na direct sinabi ng kalawak. Yun lang pag-analyze ng mga scholar sa mga talata. At ito, nagbibigay sa atin ng information na mayroon mga kaalaman na hindi kinuha direct, kinuha sa pag-intindi, pagsama-sama sa mga talata. Okay? Sabi ng iba, saan ang dalil na haram ang music? Yung direct. So yun, compile. Kinukumpile natin yung mga dalil. Tingnan nyo? So, pangalawa na description sa kalawak ng impyerno, na pataas pababa. Okay? Ang tapos sa baba, horizontal, di ba?
Horizontal, patas baba, di ba? Vertical, vertical. Vertical, okay. So vertically, meron tayong actually mga dalawang hadith. Itong isang hadith na sinulat ko dito, yung one time ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nakaupo sa kanyang sahaba, tapos may narinig siya ng boom. May narinig sila. Malakas na tono. Oh. So ngayon, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam niyo ano 'yun? Sabi nila, ikaw ang nakakalam. Ang Allah at ikaw nakakalam. Sabi ng Prophet sallam, iyon ay isang bato na hinulog, di ba? Tapos ngayon na nakarating sa katapusan ng impyerno na ang tagal ng kanyang mga biyahe paglakbay ay 70 kharif. 70 years. 70 years. Okay? Although ibig sabihin ng kharif, yung autumn. Ano yung autumn? Summer, winter, fall. Autumn o autumn. Huh? Autumn. Oh. Ibig sabihin ng Prophet sallam, 70 years. 70 years yung bumaba. At alam natin, ang pagbaba, mas mabilis kaysa sa yung papatag, di ba? Oh. Pero hindi nga natin alam kung anong 70 years yan. 70 years ng ng bilang ng tao o bilang ng Panginoon. Kasi iba yung bilang ng tao sa bilang ng Panginoon. Ha? Wa yawmun indallah ka-alfi sanatin mimma ta'idun. Ang isang araw sa kalendar ng Allah, sa oras ng Allah, 1,000 years sa ating oras. Kaya yung kapag dumaan na ang 1,000 years, para kay Allah, dumaan lang ang isang araw. Oh, tingnan nyo. So yan yung isang dalil na nagpapakita kung gaano kalalim. Kalalim. Kasi natin sasabihin pataas dahil ang impyerno naman pababa naman. So kalalim, gaano kalalim ang impyerno. So talaga napakalawak na impyerno, napakalalim ng impyerno. Okay? Naman sa kanyang kulay. Sa kanyang kulay na banggit sa isang talata, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, awqada 'alaiha alf sanatan hatta ihmarat. Na ang impyerno ay pinalagab ng 1,000 years hanggang naging pula. Thumma alf sanatin hatta biyadhat. At pinalagab ng 1,000 years at pinalagab naman ng 1,000 years hanggang naging puti. Di ba? Kaya nga yung gas, di ba? Kapag puno-puno pa, maputi, blue. Okay? Although maputi rare, maputi hindi natin makita, sorry. Blue pala, blue. Maputi maganda sa star. Ang star, naglagab yan, napakainit, kaya maputi. Oh. Pero makikita mo, sa pagluto, blue, tapos kung patapos na, pula. Kaya ganun. Pula ang nauna, tapos maputi. Tapos sabi naman ng talata, thumma alfa sanatin hatta swadat. At pinalagab naman na another 1,000 years hanggang naging maitim. So, pinakamainit na yun. So, ang impyerno pala madilim. So, maitim. Okay? Maitim dahil sa pinalagab talaga ng matindi. Sobrang tindi. So, yun yung kanyang kulay. Parang sinama rin natin kung bakit naging ganun yung kanyang kulay. Okay? So, yung description ng physical aspect ng impyerno. Ngayon, i-describe naman natin ang taga-impyerno. Parang dito yung medyo malawak na topic. Kaya nga, hindi ko nasulat yung next topic. So, ang mga taga-impyerno, ahlun nar, taga-impyerno. So, naway hindi tayo makasama doon. Okay. Ahlun nar. So, number 1, ang mga taga-impyerno, ito ay 1, 2, 3. Tatlong kategori ng mga tao nasa impyerno. Siyempre, sa loob ng kategori, may mga grupo. Okay? So, ang mga groups, dinivide natin ng tatlong kategori. Ang unang kategori, ashabul milal ad-dalla al-batila. Ang mga tagasunod ng mga relihiyon, mga sikta na ligaw na invalid. Batil invalid. Ano invalid sa Tagalog? Walang bisa. Tama ba? Walang bisa? Oh. So, ang mga tagasunod ng mga relihiyon ng mga ligaw na walang bisa. Okay? Kaya nga ligaw dahil walang bisa. Walang katarungan. Mga relihiyon na walang katarungan. So, number 1 na napaloob sa kategory na yon, ang setan. Although ang setan, a general term, ay ibig sabihin si Iblis. Si Iblis. Sa atin, yung pinaka-ulo ng mga demonyo, si Iblis.
matao man may kanto, ang pinakaulo nila si Iblis. Okay? Alam mo niyo ang kanyang original pangalan? Alam niyo anong original pangalan ni Iblis? Kasi ang Iblis, ano yan? Alias na tinawag sa kanya ng Allah. Iblis. Alias, yun. Ano ang kanyang pangalan? Doon sa binayawan ni Hayek, Ibn Kathir, si Harith. Harith. Rith, oh. So yung Iblis, kung kaya sa Biblia, no, Lucifer, di ba? Pero hindi mo maintindihan, no? Minsan si Lucifer, si Satanas, minsan si Lucifer, si Jesus. Hindi mo maintindihan. Di ba? Sa kanila kasi si Lucifer, anghel. Anghel. Anghel na naging pasaway. So malapit din sa story ni Iblis. Kasi si Iblis, napunta sa langit, naging napakabanal, at nalamangan niya ang mga anghel, pero sa atin ang paniniwala, hindi siya anghel. Inkanto siya, jinn, na nalamangan niya ang mga anghel, dahil meron siyang free will, pero sinamba niya ang Allah, samantala anghel walang free will, kaya nalamangan niya ang anghel. May free will siya gumawa ng kasalanan, may free will siya gumawa ng kabutihan, so mas pinili niya gumawa ng kabutihan at hindi siya gumawa ng kasalanan. Pero, naging fallen siya. Hindi lang fallen anghel, pero fallen in kanto. Fallen in kanto. So si Iblis, number one nandyan. So ano ang relihiyon ni Iblis? So ang relihiyon ni Iblis, ang relihiyon kasi composed yan ng composed ng ideas, di ba? Composed ng ideas, sabi nila beliefs, composed ng beliefs. So kung sinong naniniwala kay Iblis, siya yung sumamba kay Iblis. Kung naniniwala ka Allah, sumamba ka kay Allah. Okay? So, yun yung kanyang relihiyon. Ang kanyang relihiyon, ang pagsunod sa kanya. Number 2, nakasama sa unang kategory, kullu matbu'in fil batil. Lahat ng mga sinusunod. Lahat ng mga sinusunod. Ngayon, ang mga sinusunod kasi, na-divide ng dalawa. Kung sabihin ko yung pangatlo, maintindihan nyo. Ang pangatlong klaseng tao ay lahat ng mga nanawagan sa kamalian. So, ang pangalawa, lahat ng sinusunod sa kamalian. Ang pangatlo, lahat ng nanawagan sa kamalian. So, may mga tao, sila ay nanawagan, yun yung pangatlo, at may mga tao, sila ay sinunod at nagustuhan nila. Iba yun. Iba yung mananawagan, yung tatawag talaga siya. Iba yung nagustuhan niya, tinanggap niya. Okay, delikado rin yung taong tinanggap niya. Sa Islam, tawag ng takot. So, ang takot, lahat ng sinamba, lahat ng sinunod ng tudo. Kasi ibig sabihin ng samba, sinunod ng tudo. Ibig sabihin sinunod ng tudo, ibig sabihin sinunod na halos hindi ng tao magsabi ng ayaw ko. So, at ang takot, may dalawang uri. Merong sila ang nanawagan, na sundin niyo kami ng tudo. Meron sila ang tinakda at hindi nila pinahinto ang tao. Kaya mag-ingat ang taong ganun. Mag-ingat ang taong ganun, yung sinusunod siya, tapos kahit mali na, tahimik lang siya. Yun ibig sabihin na tumanggap siya. So, ibig sabihin, nakapagsabi siya ng mali, pero nakaipon siya ng followers. Tahimik na lang siya. So, nakaipon-ipon siya ng followers, mas lalong tumatahimik siya. Pero walang nagsasabi na, pero hindi siya nanawagan. Tahimik lang siya. Okay? So, for example ngayon, meron siyang nagawa, tsamba, tapos, kumbaga logically explain, pero ang mga tao hindi nila naintindihan. Tapos kaya, sinamba siya ng mga tao. So, tumahimik na lang siya. Hindi siya nagsabi na, hindi niya sinabi na actually chemistry lang yun. Actually, magic trick lang yun. Di ba magic trick yung totoo? Magic trick lang yun. Actually, hindi lang nyo alam dahil taga-island kayo. Tumahimik na lang siya. So, yung mga hindi nanawagan. Yung mga nanawagan talaga, nagkampin. So, lahat ng ganun, doon sa Sempeno, kasama ng Satanas. Dahil walang pagkaiba ng Satanas. Okay? Pangapat, lahat ng kafir. Sabihin ng kafir.
Kafir sa musyrik. Lahat ng kafir sa musyrik, doon sila. Lahat ng kafir sa musyrik, which is meron itong mataas na explanation. Okay? Lahat ng kafir ng musyrik, doon sila. Okay? So yun yung apat na grupo ng tao. Apat na grupo na mapapasok sa impyerno. Number 1, si Iblis himself. Tapos pangalawa, lahat ng sinusunod sa kasamaan at hinayaan niya. Lahat ng nanawagan at naging may tagasunod sa kasamaan. At lahat ng hindi talaga tumanggap ng kautusan ng Allah. O kaya tinanggap niya pero ginawa niya ang Allah ng katambal. Okay? So, pangalawang kategory, ang mga kriminal. Ang mga kriminal. Okay? Although makikita mo na medyo sila may pagka may pagka-mix sa first at second. Okay? Hindi naman masyado importante. So, ang pangalawa, mga taong mga kriminal. Kriminal kay Allah. Of course, kriminal kay Allah. So, sino sila? Number 1, yung mga taong gumagawa ng gawain na kufur at saka shirk. Mga taong gumagawa ng gawain na kufur at saka shirk. Mga taong gumawa ng gawain na ang kufur, ibig sabihin ng kufur, pag-reject. Reject kay Allah. Yung mga taong gumagawa ng gawain na pag-reject kay Allah. At saka mga taong gumagawa ng gawain na kahit tanggap nila si Allah, pero nagtambal sila. Ginawa nila ang bagay na karapat-dapat kay Allah sa maliban pa kay Allah. Which is yan ay isang definition ng shirk. Isang definition para maintindihan mo ano ang pagtatambal. Ibig sabihin, yung isang bagay na alam mo na karapat-dapat lamang kay Allah, ginawa mo sa maliban pa kay Allah. So bakit? Bakit? Okay? Kaya nga, kung sabihin mo, Ustad, parang kahit ang tao nakapag-reject kay Allah, nakapagtambal, bakit kailangan ba makapasok sa ganun na impyerno na sinabi mo? Okay? So, ang dapat mo tingnan bro, na ang taong gumawa ng kufur, pag-reject kay Allah, at saka nagtambal kay Allah, ang ginawa nila bro, khiyanatul wujud al-udma. Parang tinirador nila. Okay? Parang tinirador nila ang matinding purpose ng buhay. Okay? Pinapakita natin ang mga kunting wisdom. Bakit nangyari yun? Bakit ang kuffar sa musyrik pupunta sa impyerno? Dahil sila ay ang gawain nila kasi ang gawain na gawa nila ito ay bilang pag-trader sa purpose ng buhay. Kasi hindi mo ba naisip? Buong buhay dito ka sa mundo. Ni isang sign dyan ang pumukaw sa iyo. Hindi ka pa nakapagtanong ng wala bang lugar na walang problema? Na hindi ganito? Kaya hindi ka nakapagtanong bakit nangyari ito. Imposible, wala kang question. Kaya nga ngayon, meron na ngayon atheist na ang type ng atheist, kasi atheist, di ba, isang type lang. Ngayon, meron na mga type atheist, di ba? Pag magsabi ka, atheist ka, anong klaseng atheist ka? A, O, B, O, C, O, D. Oh, may type ngayon ng atheist. Oh, kasi ang type ng ano yung atheist? Yung alam natin ng atheist, yung taong walang Panginoon. Hindi naniwala sa Panginoon, di ba? Hindi, may atheist ngayon, nasabi nila, ang paniniwala namin, huwag ka lang magtanong. Oh. So sabi mo siya, atheist ka dahil hindi ka naniwala sa Panginoon. Tapos mag-try ka mag-debate sa kanya para mahila mo sa Islam. Sabihin niya, hindi. Hindi ako nagsabi walang Panginoon. Ang aking paniniwala, hindi ako magtatanong. Dahil magulo. Hindi ako magtatanong. Oo, maraming klaseng atheist. Pero maraming klaseng atheist. So, isang latest, yung tinatawag na Atheist Pro Max. Mayroon ng Atheist Pro Max. Oh. Ang kanilang, bro, based on, based on research nila. Meron silang mga research na kung saan ang resulta ng research, ang aking paniniwala ay huwag magtanong. Research niyo, mga atheist. Kaya mahirap kung pag-aralan ninyo ng todo ang comparative, ang pagdakwa sa non-Muslim, akala niyo mabilis lang. Pero kung darating kayo sa punto na sino pala ang dapat daawahin? Simple. Christian, Jew,
Buddhist, Hindus, atheist. Pero pagpunta mo pala doon, ang Christian, marami na palang version ngayon. Pag naman Jew, maraming version. So yung argumento mo para sa Kristiyano, for 80% ng Christianity, hindi effective. So bawat sikta, bawat iba. Sabihin mo siya sabihin mo siya ng di ba sabi ng Panginoon bawal ang baboy? Sabi ng Sapadista, bawal nga. Ha? So ganun. So kaya nga ang kufur at shirk, sobrang pag-trader mo sa purpose mo sa buhay. Isa 'yon. Pangalawa, sobra na yan, sobra na pag-reject. Kaya hindi mo naisip mo buhay, sobra na ng pag-reject mo sa sa katotohanan. Kumbaga, ano pa? Kasi parang na sinasabi, hindi ba sila tumitingin sa mga palatandaan ng Allah? Ang Allah, hindi niya kailangan magpakita sa mundo para siya paniniwalaan. Sabi ng mga tao, hindi dapat magpakita ng Allah. Sabi pa kanila sa mga propeta, dapat propeta anghel, hindi tao. Bro, hindi kailangan na ang propeta anghel, hindi kailangan ng pagkikita ang Allah. Bro, 100% na nandyan sa mundo, palatandaan na may Allah. Sabi ng Allah, afala yanzuruna ila anfusihim. Sabi ng Allah, na hindi ba nila ginawa na tumingin sila sa kanilang sarili? Tingnan mo lang yung sarili. Sa iyong sarili, nakaupo ka lang, pag-isipan mo lang iyong sarili, maintindihan mo na may Panginoon. So how come? Sabi mo, kahit paanong alibay na ibibigay mo ngayon sa akin na dahil hindi nila alam, bro, bandang huli ma-realize mo, hindi yun sa hindi nila alam. Dahil yun sa ni-reject nila. Sabi mo, Ustad, hindi nila ni-reject Allah. Hindi. Ni-reject nila ang mga pamaraan para makilala nila ng Allah. Tama, hindi? Hindi ko sila kamali. Di ba? Siyempre, para makarating ka sa isang bagay, dapat dadaan ka sa daan. At dapat gagamit ka ng paraan. Dapat dadaan ka sa daan at gagamit ka ng mga kagamitan. Ngayon, ayaw mo tanggapin kagamitan, ayaw mo yung pamphlets, ayaw mo dumaan sa pamaraan, ayaw mo mag-experience, ayaw mo mag-explore, tapos sasabihin mo, hindi ko alam. O hindi niya alam. Hindi, paano mo sabihin niya alam? Ang adhan pa lang, buong mundo, non-stop ang adhan. Di ba? Alam naman natin, di ba? Natapos ang Maghrib ito, Maghrib doon. Tapos Maghrib sa Qatar, Maghrib sa Emirates. Tapos Maghrib sa Emirates, Maghrib sa Iran. Tapos Maghrib sa Iran, Maghrib sa Pakistan. Hanggang Pilipinas, hanggang sa Amerika, hanggang balik. Walang katapusan ng adhan. Ano pang kailangan palatandaan? So, ang pag-deny sa pamaraan na patungo sa pag-intindi kay Allah, pag-deny mo kay Allah. Kaya nga, tinawag ng Allah na kufur, yung gagamitin mo ang kanyang biyaya sa haram. Bakit? Kasi walang ibang purpose na binigyan ka ng Allah ng mga biyaya, physical man o moral, lahat ng biyaya na ibinigay sa iyo ng Allah, yaon ay upang mayroon kang kagamitan at mga pamaraan sa pagsamba sa Kanya. Ngayon, kung ginamit mo yun sa malibang pa doon, para kay Allah, kufur yun. Kafaru bi an'amillah. Sila ay nag-kafir sa mga biyaya ng Allah. Bakit? So, ang hindi mo pagbigay ng karapatan, ng purpose, ng karapatan ng isang bagay, parang nireject mo lang, parang sinabi mo ng khaliwali. Oo, binigyan ako ng Allah ng pera para pagsamba sa Kanya, pero agamitin ko hindi sa Kanya. Kufur yan, parang Allah. Hindi naman kufur na malaki, pero type of kufur. So, yung mga pag-suwail kay Allah, mga daan yun patungo sa ultimate na kufur kay Allah. So kung hanggang namatay ka, gumagawa ka ng mga kufur ng gawain, edi tama lang na bigyan ng tao na yun ng tag na yan ay kafir kay Allah. Nasa kanya ng ultimate kufur. Okay? Nasa kanya ng ultimate kufur. Okay? Ultimate denial kay Allah. Di ba? Sabi mo, hindi niya dinideny si Allah. Pero hindi. Kung i-compile mo lahat ng chances na ibinigay sa Kanya, kung i-compile mo yun, magiging ultimate denial yun, di ba? Kung i-compile natin. So yun. Kung hindi niya talaga deny si Allah, ang Allah hindi na pupunta sa impyerno. Di ba? Umakon ng ma'adib, hata na bata Rasulullah.
Hindi na Allah subhanahu wa ta'ala magparusa hanggang sa magpapadalang Allah ng sugo o kaya tagapag-alala. So, ganun yun. Pangalawa, at takdhib biyawmiddin. So, so isa sa malaking krimen ang hindi pagpaniniwala sa araw ng paghukom. Okay? More common ito sa panahon ng Farao. Panahon ng Farao. Okay? Alam ba ninyo na ang Firaun, ang term na Firaun, anong pag-intindi niyo kapag sinabi Firaun? Anong pag-intindi niyo kapag sinabi Firaun? Leader. Firaun. King. Leader. Soil. Sabi mo king. Anong ibig sabihin ng king? Isa siyang? Leader, hari. Isang hari. Ah. No. Soil, parang ganun. So, ang Firaun, kapag nabanggit ang term na Firaun, ang madalas na hindi na ng tao, yung kinausap ni Musa, alayhis salam. Di ba? Which is, tama sa Quran, pero ang ibig sabihin talaga ng Firaun, hari lang. Hari lang. Oh, kaya nga ang Firaun, hindi niya pangalan. Yung kausap ni Musa, hari. Kaya anong pangalan niya? Kaya sabi ng iba, ang pangalan niya si Ramses. Oh, nag-dispute sila. Si Firaun daw si Ramses. Kasi si Ramses, mayroong Ramses. Mayroon siyang buong biography si Ramses. Sabi nila hindi si Ramses yan, si Tutankhamun. Tutankhamun. Sabi nila yun si Firaun na kausap si Musa. So ang term na Firaun ay king sa Egyptian civilization yun. Oh. For example, in Romanian, ang king nila Caesar. Hindi niyo? Oh. Kaya nga iba-iba, okay? Kaya nga di ba sa panahon ni Nabi Yusuf alayhis salam sa talata sa Quran, nabanggit na ang hari ng Egypt ay Aziz Masr. Aziz Masr, di ba? Ang Aziz hindi niya pangalan. Bagkus ang hari sa kanilang civilization ang tawag Aziz. Hindi niya pangalan yun. Hindi pag niyo sabihin na ang nag-adapt sa kanya si Aziz. Hindi si Aziz. Aziz. Ang nag-adapt sa kanya isang Aziz, isang hari. Okay. So mas madalas ito sa panahon ng Farao. Kung saan ang tao pinipreserve nila ang kanyang katawan at nilibing niya ang kanyang kayamanan at minsan ang kanyang mga babae. Ang kanyang mga asawa, nilibing kasama niya. Bakit? Kasi sila ay naniniwala na walang araw ng paghuhukom, bagkus meron resurrection. Ang sabihin ng resurrection, hindi resurrection. Resurrection, tayo ng resurrection. Incarnation. Yun yung incarnation. Oh. Incarnation, ibig sabihin, incarnation, di ba? Oh, so, mabubuhay siya muli sa ibabaw ng mundo, pero sa ibang katawan. Incarnation, di ba? Oh. So yun sa panahon ng Firaun. Pero meron ba sa panahon natin ganun? Saan? Oh. So hindi ko alam. Drus hindi ko alam. Hindi ko alam. Ano yun? Sa India, sa Hindu, ang paniniwala, tama pa lang. Ang paniniwala, ma-incarnate ka. So kung high level ka, ma-incarnate ka ng taong mayaman. Kung medyo mahina yung ibada mo, ma-incarnate ka ng tamang-tamang tao. Kung masama kang tao sa mundo, ma-incarnate ka na hayop. Ma-incarnate ka na. Ang problema, kung napakabanal mo, ma-incarnate ka ng baka. Hindi, wag ka na lang magpasobrang pagkabanal. Doon na lang ako sa mayaman. Kasi kung sobrang banal, mag-incarnate ka ng baka. Delikado yun. Ngayon, sa Japanese, sa Korean, sa Japanese, sa Korean, sila ay naniniwala ng incarnation. Okay? So, yung mga taong nag-deny ng araw ng paghuhukom, bakit deserve nila ang impyerno?